at good morning sa mga boss natin dyan. Alas 7 na nga ng umaga, kaya naman samahan nyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Mula alas 7 hanggang alas 8, samahan nyo kaming makipagkwentuhan kayo sa amin para sa mga kwento na kailangan ninyong malaman. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng... Good morning, boss! Good morning, Audrey Carla! Good morning! Wala si Jules. Ilang araw na lang bagong Chinese New Year. 2 days. 2 days, Feb 19, di ba? Kahapon, ang dami nating nalaman from Mr. Nick Nangit ng mga swerte dahil this year po ay year of the Greenwood Sheep. Yes. At kami ni Jules ang magkakampi dahil year of the Tiger, magka-close daw yan. At ang kalaban ko, year of the Monkey. O tayo Kaya- ano magkakampi. Dahil year of the Dragon ka, Carla, di ba? Yes. O, at yung taon ko ngayon, napakaswerte. Well, sana swertehin tayo. Hindi lang tayo maging yung bansa natin. Alright, Oo. so ngayong umaga, importanteng pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Alright, para sa ating unang Teka Moment, Audrey Carla, maugong ang balita patungkol sa MERS-CoV, lalo na nagkaroon na positibo ang isang Filipina nurse kung saan sakay siya ng Saudia Flight 860. Pero ngayon po, syempre, nakakatuwang malaman ng Department of Health ay talagang mabilis na umaaksyon, and according to Research Institute for Tropical Medicine, 5 pasilidad po o 5 laboratorio ang bubuksan upang mas mapabilis ang serbisyo na pigilan ang MERS-CoV sa ating bansa. Ito po ay ang Lung Center of the Philippines sa Quezon City, San Lazaro Hospital sa Maynila, Baguio General Hospital, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, at Southern Philippines Medical Center na matatagpuan naman po sa Davao del Sur. Kasama po ng RITM o Research Institute for Tropical Medicine, ang Disease Prevention and Control Bureau na makikipag-ugnayan po sa Department of Health para sa pagtalaga ng 5 laboratorio sa buong bansa. Samantalang nakikiusap po ang RITM, ang DBCP at DOH sa publiko na magpakonsulta sakaling may maramdaman sila na mga symptoms ng MERS-CoV. Ito ay mataas na lagnat, pagsusuka, pagkahilo, pagkasakit ng katawan, at hirap sa paghinga. So, ito po yung mga symptoms na kailangan natin malaman. Let us not self-medicate, but magpa-consult po tayo agad-agad dahil nga po ay may mga banta ang MERS-CoV sa ating bansa. Isa pang madagdag ko lang good news, Dayan. Dahil nga sa maagap na pagtugon ng pamahalaan, nagkaroon din ng naging stable din at saka nagiging okay na yung Filipina nurse. That's right. Maging yung kanyang sanggol sa sinapupunan kasi buntis siya ngayon. Ano ba, nahawaan daw ba yung... Hindi. Hindi, hindi naapektuhan, and she's recovering really well. So, good news yan because out of 126 passengers, yung 86 ang 86 naging doon, negative. negative. At Oo. 11 doon, pinapunta sa RITM. At naka-quarantine sila until Feb 24. Beyond Okay. Feb 24, considered na sila na negative. Pero bukod dyan, yung mga kababayan po natin dyan sa may Laguna, kung saan nga dyan nakatira yung Filipina nurse, wag daw po magpanik, sabi ng DOH. Dahil ito naman ay hindi kailangan ng distansya, na Okay. malapit na distansya para mahawaan ito. Tinatapos lang itong pagka-quarantine sa iba pang mga passengers, at pagkatapos niyan, yung ospital mismo lilinisin ng DOH. And of course, according kay Dr. Lyndon Lisoy, wag naman nating katakutan, pandirihan itong Filipina nurse kasi hindi naman niya ginusto yung pinagdadaanan niya ngayon at saka mahirap yun. So, kailangan niya ng suporta ngayon. So, wag naman po tayong magpanic at iisipin na natin na mahahawa tayo. Siguro more of let's just be responsible enough on how we can take good care of ourselves. Katulad niya na lang yung kahapon na pag-usapan natin, Dayan, yung information sheet sa may aeroplano. Oo. Dapat inilalagay doon yung correct or yung talagang information That's about you right. para mahanap ka just in case na may ganitong sitwasyon din. Alright. Ito naman, alam nyo, narinig nyo na ba itong Express Bus System? Ito ay isang joint project po ng LTFRB at MMDA at ng DOTC. Of course, ang aim nito is to decongest traffic dun sa mga major roads like EDSA. Ito pong express bus system, kunyari dun sa pick-up point, diretso na to sa destinasyon mo. Of course, ang gusto rin nila is to lahat tayo, instead na magdala tayo ng mga sasakyan natin, mag-commute na rin tayo. So, mas mapapadali yung ating pagko-commute, hindi na tayo mahihirapan. Again, meron to mga bus stops at diretso na to sa ating
destinasyon. So, shorter yung time travel natin. Oo, mas maganda kasi na mas kumonte na lang din yung sasakyan para mas mapabilis lahat. At of course, this is again one way of mitigating climate change too, kung mas mapakonti yung sasakyan. And not only that, what's nice about this UV Express or itong express bus na tinatawag natin is nagsa-stop lang siya, may mga certain spots lang or places na hihinto siya. So makakapamili ka kung saan ka lang sasakay. So Oo. pati yung convenience, pati yung oras mo mas mapapabilis. Yes. Unlike kapag sasakay ka ng ordinary bus, Ang daming hihintuan nyo tigil. lahat. Oo. Alam mo, pag sa ibang bansa, hindi ba, nakapunta na rin kayo, Yes. minsan nakapagbakasyon sa kayo sa ibang bansa. Ganito yung sistema eh. Kaya magandang simulan din natin. Kung kaya nila, kaya rin natin to. Ngayon, sila hindi din po exempted sa mga traffic Traffic rules yan and ang regulations. magandang malaman. Pero, pwede silang dumaan sa mga underpass, overpass. Ang importante lang malaman ng mga kababayan natin ay rektahan ito. Kumbaga, mula sa may sasakyan nyo, halimbawa sa Makati hanggang Fairview, wala siyang hintuan. Dire-diretso siya. Oo, alam mo maganda kasi ang implementasyon daw nito is baka early this year. Oo. At syempre, ang dami pa nilang kinoconsider before they implement this express bus system. Pero sana, soon. Para mabawas-bawasan na rin yung traffic sa Mabigat na yung trapiko, lalo na pagdating na naman ng pasukan, ano? May pasok pa ngayon, pero magsa-summer na, tapos another pasukan na naman. Okay, tuloy-tuloy lang po ang ating pag-uusap dahil maya-maya ay meron tayong mga live discussion. Pag-uusapan nga natin yung pagsugpo at pag-iwas sa MERS-CoV. Siyempre, yung 2015 Search for Journalist of the Year. At pag-uusapan din ang epekto ng big-time oil price hike sa pasahe sa jeepney. At sabi mo nga, Audrey, malapit na ang bakasyon. Kaya naman tutulungan tayo ng ASEAN TV. Ano kayang magandang puntahan this 2015? Kaya mga boss, abangan nyo yan. And of course, maaari nyo kami panood via live streaming ptv.ph. Maaari ninyong i-like ang aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow po aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV_PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!